Magandang gabi muli mga kapatid. So tayo po muli ay magpapatuloy po sa ating journey o dito po sa ating paglalakbay dito po sa aklat ng Genesis, ang kauna-unang aklat sa Biblia. Sabi ko nga po, ito ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng Biblia. Pag naunawaan po natin ang aklat ng Genesis, maunawaan na rin po natin ang takbo ng kasaysayan sa buong Biblia. Kaya po mahalaga na ito ay ating pag-aralan po. Ang pag-aaral po sa Biblia ay hindi madaling gawain, hindi sa kahulugang hindi natin maintindihan. Pero nangangailangan ng panahon at pagsusumikap upang ating maunawaan kung anong ibig sabihin sa atin ng Diyos sa kanyang banal na aklat. Marami po sa atin ironically may mga mangaral, hindi nila pinag-aaralan ng Biblia. Ang ginagawa lang, gumagawa sila ng mensahe. Pero paano ka maagawa ng isang effective na mensahe kung hindi mo alam ang Biblia? You have to know the Bible to be able to preach it, di ba? Kung kailangan talaga ng lalo kung ikay isang mangangaral, kailangan iyan ang trabaho mo. Actually, ang pangangaral ay hindi lang pangangaral. You have to study para ikaw ay makapag-aral. Dito po sa 1 Timothy chapter 4, ito ang ating mababasa. Ano po? Dito po sa verse 13. Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. So, tingnan nyo, to reading, to exhortation, to doctrine. So, bakit nauna yung reading? Pagkat tayo nagpapakilala ng pag-aaral. So, kailangan nating pag-aralan ng banal na kasulatan. Tulad ng ginagawa natin. Dito po sa Genesis 39, ito po ay isang mahalagang kabanata sa kasaysayan po ni Joseph o ni Jose. Ito natin makikita ang isang katunayan na yung taong ito ay matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya hindi katakataka siyang pinili ng Diyos upang gamitin sa napakahalagang gawain ng pagliligtas. Mahina bang boses? Malakas naman ang... Teka muna mga kapatid, ano? Malakas naman itong rito. Audio ko sa maximum na po eh. Ilalakasan ko na lang, ano po? So makikita natin na kailangan talaga natin na masusing pag-aaral. Dito po sa Genesis chapter 39, ito isang kasaysayan na nagpapakita sa atin na kung anong klaseng tao si Joseph o si Jose. Ito yung pinakita niya na si matuwid sa harapan ng Diyos. Makikita rin po natin na kapag tayo po ay matuwid sa harapan ng Diyos, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Sa Old Testament, ang pagpapala ay sa material na pagpapala. Sa Bagong Tipan, ito ay sa spiritual na pagpapala. Pero po may pagkakaiba yung dalawa. Ano po? Dito po magsimula lang po tayo sa ating pag-aaral sa kabanatang ito. Noon dinala si Jose sa Ehipto. Tandaan po natin, noong sa Genesis chapter 37, si Jose ay 17 taon, kung hindi nagkakamali, check mo natin. O 18 taon, ano po, nung siya pinagbili. So in other words, siya po ay nasa kanyang kaligitnaan ng kanyang nagsisimula ang kanyang pagkabinata. Ano po? Doon po sa panahon na siya pinagbili, titingnan natin kung sila nating maging accurate po tayo mga kapatid sa ating pinag-aaralan. Ano po? Nilampasin natin ng 36 dahil ang laman lang po noon ay 17 years old. Dito po sa Genesis 37, verse 2. This is the history of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brother. So, siya po 17 years old nung siya ipagbili sa lupain ng Egypto. So, nandun siya sa Egypto, siya po 17 years old. Mahalaga po malaman natin edad niya.
Dahil lalo pang tumitingkad kung anong klaseng pananampalataya at mayroong anong klaseng pagiging matuwid ni Jose. Noon ay dinala si Jose sa Ehipto at binili siya ni Potiphar sa mga Ismailita na nagdala sa kanya roon. Si Potiphar ay pinuno ni Pharaoh, kapitan ng bantay at isang taga-Ehipto. Ito sa English po ay Captain of the Guard. Siguro ito yung kumbaga po sa ating kasalukuyang panahon, yung tinatawag lang Presidential Guard. Siya nagbabantay para sa security ng presidente. Maaari siya po yung nagbabantay para sa Pharaoh. So siya po yung bantay, kapitan ng bantay. So sabi nito, Captain of the Guard. At isang taga-Ehipto. Ito po isang Egyptian. So ito po makita natin, si nila to, siya 17 years old. At siya binili po ni Potiphar na kapitan ng bantay ng Pharaoh. So sundalo po ito. Ano po? Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose. Malimit natin mababasa po itong "And God was with Joseph." Malimit natin mababasa po ito sa kasaysayan ni Joseph. Kahit kung siya po ay nabilanggo, nabilanggo siya sa Genesis chapter 39, dito po, nabilanggo siya, makikita natin, but the Lord was with Joseph. Sa verse 21. So, matagtawid, inuulit-ulit po ito, mga kapatid, sa kasaysayan po ni Jose. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ay na kay Joseph. Ano po? And the Lord and God was with Joseph. Sabi po sa atin. Ang Panginoon naging kasama ni Jose at siya naging lalaking maunlad. Siya po naging prosperous. Hindi natin alam kung sa pangalong paraan kasi siya po alipin siya ni Potiphar. So pero siya naging sinasabi sa atin siya lalaking maunlad. So malaking siya pinagpala ng Panginoon. Siya nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto, si Potiphar. Nakita ng kanyang amo ng Panginoon ay kasama niya at ang lahat ng ginagawa ni Jose ay umunlad sa kanyang kamay. So ibig sabihin na siya'y naging maunlad. Siya'y pinagpala ng Diyos. At lahat ng mga bagay na ginagawa ni Jose ay umuunlad sa kanyang kamay sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. So, may yun ang blessing na binigay ng Panginoon kay Joseph. Lahat ng mga bagay na ginagawa niya ay umuunlad. Siyempre, nakita ito ng kanyang amo. At yung isang makikita nating pangungusap po rito, nakita ng kanyang amo ng Panginoon ay kasama niya. Ang mga taga-Ehipto ay hindi sumasampalataya sa Diyos. Sila po ay idolaters. Marami silang mga Diyos-Diyosan. Kung paano nakilala ng kanyang among Panginoon, o marahil kilala nilang Panginoon, pero hindi nila sinasamba dahil sinasamba nila yung mga Diyos-Diyosan. Para sa panahon natin ngayon, mga denomination, alam na, kilala nila yung Panginoon, pero hindi sila sumusunod sa Panginoon. Bagamat they allege na sila sumusunod, pero actually hindi. So, nakita ng amo niya yun, ng Panginoon ay kasama niya. Kaya nakatagpo si Jose ng biyaya sa paningin niya, sabihin, o sa kaisipan po ni Potiphar, okay itong tao ito. Uulad ako dito, sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. So, pag ganon, nakita ni Potiphar na si Jose ay tapat, trustworthy, hindi siya mapagkakatiwalaan, at maliban pa nga, nakita siya yung maulat sa lahat ng kanyang ginagawa. So, ngayon, hindi lang siya alipin. Ginawa siyang katiwala. Siya ang pangalawang makapangyarihan sa tahanan ng kanyang among si Potiphar. Kaya't nakatagpo si Jose ng biyaya sa paningin niya at ginawa niya kanyang katulong. Ipinamahalan niya kay Jose ang bahay niya at ang lahat niyang pag-aari ay nilagay sa kanyang pangangasiwa. So meron siyang authority ngayon sa kanyang kayamanan ng kanyang pag-aari ng kanyang Panginoon. So practically parang siyang may-ari. Kasi pinangasiwa sa kanya lahat ng
kanyang pangangailangan. Lahat po ng mga tao naging tapat sa Diyos. Si Abraham, siya naging maunlad. Si Isaac ay naging maunlad. Si Jacob ay naging maunlad. At dito po makikita rin natin si Jose ay naging maunlad at siya pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon. So ito po yung nagpapakita sa atin na kapag tayo tapat sa Diyos, there is always a blessing. Dito po sa atin, sa Bagong Tipan, not necessarily material blessing, but spiritual blessing. Bagamat meron din po ang pangako ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Dito po sa Hebrews chapter 13. Ano po? Hindi ko nagkakamali sa verse 5. Ito ang ating mababasa. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For himself has said, I will never leave you nor forsake you. Well, hindi po ito material prosperity, pero sinasabi lang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Nung sa Old Testament, ito sila ay pinagpapala materially. So, mayroon silang material prosperity. Lahat ng mga taong sumasamba sa Diyos ay mayaman. Ang bansang Israel ay ganon. Si Abraham ay ganon. Si Isaac ay ganon. Si Jacob ay ganon din. So, hindi katakataka ni si Jose dahil kasama siya ng Diyos ay ganon din. At ito'y nakita lang amo niya. Tuloy po natin. Mula ng panahon na si Jose pamahalahin sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang pag-aari, pinagpalang Panginoon ang bahay ng taga-Egypto. Obviously, kaya pinagpala ng Diyos ang bahay ng taga-Egypto dahil kay Jose. Hindi dahil kay Potiphar, dahil hindi naman sumasamba sa Diyos yun. Dahil kay Jose. Ang pagpapalang Panginoon ay dumating sa lahat ng kanyang pag-aari, sa bahay at sa parang. So nagkaroon ng material prosperity si Potiphar dahil kay Joseph o kay Jose. Kaya pinamahalan niya lahat ng pag-aari sa kamay ni Jose at hindi siya nakikialam sa anumang bagay maliban sa tinapay na kanyang kinakain. So practically, ang mayari ng kanyang pag-aari si Jose dahil siya may kapamahalaan sa lahat ng pag-aari. Ang pinakikilaman lang ni Potiphar, kakainin niya. Pero lahat ng pag-aari kay Jose. So ganoon ang naging pagtitiwala ni Potiphar kay Jose dahil nakita niya na siya pinagpala ng Panginoon. So kaya nga, pati yung pagunlad o prosperity dumating sa tahanan ni Potiphar dahil kay Jose. At buong po siya pinaglingkuran ni Jose ang kanyang Panginoon. Gayon makikita natin ang isang bagay na makikita natin dito. Si Jose ay matipuno at makisig na lalaki. So Jose magandang lalaki. Sabi ng mga Bisaya, matod. Sabi niya, guwapo. Sa malalim na Kapampangan ay Cebuano ang bunga. Nalaman ko po yan kay Brother Rick. Ano po? Pag sa babae, maanyag, kanya. Pero ang ginagamit na guwapo. Pero Kastila po, hindi man Bisaya yun eh. Yun po yung hiniram na salita. So ngayon, ang problema yun, ang problema kayo. By necessary inference, si Potiphar palaging wala sa bahay dahil si kapitan ng bantay ng Paraon. So nasa palasyo ng Paraon. So ang natitira sa bahay ni Pharaoh ay si Jose sapagkat siya at tiwala at ang kanyang asawa, si Potiphar. O ang asawa ni Potiphar. Eh, ang problema rito, si Jose ay magandang lalaki. Ito ngayon ang problema. Ito magpapatunayan natin dito yung asawa ni Potiphar, no good. Sa isang masamang babae, hindi pwedeng pagkatiwalaan. Bakit kamo? Kanin nyo, nakita niya si Jose, magandang bata ito Ito sabi niya, pagkatapos ng mga bagay na ito, tinititigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ko. Iba yung nakita mo, tinititigan. Sabi, talagang tinitingnan niya mabuti.
Kaya araw-araw niya kasama yun. Ay siyempre, 17 years old. Nasa kakisigan ng isang binata. So ngayon, sa shippingan mo. Kaya ibig sabihin yan, magkaroon sila ng sexual na relasyon. Subalit siya tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, tignan mo, ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa namang bagay na nasa bahay at lahat ng pag-aari ay pinamahala sa aking kamay. Kanya. Walang sinamang, sabi dito, walang sinamang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay na ipinagkait sa akin maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Ito ang makikita natin susunod na pangungusap. Paano ang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Hindi man niya bilanggit laban sa aking amo si Potiphar. At sinabi niya, paano ang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Dito natin makikita ang dakilang pananampalataya ni Jose sa Diyos. At alam din ni Jose ang kautusan ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. Nalalaman niya ito isang kasalanan. Ito'y pakikipid sa bahagi niya at ito'y pangangalon niya sa bahagi ng asawa ni Potiphar. So hindi ko gagawin yan kasi yun ay kasama. Yun muna, yun ay masama. Pangalawa, yan ay kasalanan sa Diyos. Ito makikita natin yung kasabihan ng mga lalaki, ibang lalaki. Alay na yung lumalapit. Kaya tinuka ko. In other words, babae na yung lumalapit. Matatanggihan ko ba kanya? Pero, ang makikita natin, ang sinasabi sa atin ni Jose, hindi ko manok. Kanya. Ako'y tao. Ako'y tao may paniniwala sa Diyos. Hindi ko gagawin yan. Masama yan kanya. So ito po ang isang paraan ng pagtakas sa tukso. Iwasan mo. Huwag mong patulak. Sa kabilang banda, mayroong magkaparehong pangyayari. Pero hindi iniwasan. At ito'y mantong sa isang kasalanan. Pumunta po tayo sa sitwasyon ni Haring David. Ito po sa pangalawang Samuel, 2 Samuel. Kaya nga po si Brother Samuel Graneta, ang talagang pangalan niya na hindi Samuel. Samuel. Yan ang nakita kong pagbigkas. Pero siguro sa Pilipino, Samuel. Kahit sa Kastila siguro ganun din. Sa 2 Samuel chapter 11, verse 2 and 4. So ito, si David, hindi siya tinukso ng Bathsheba. O hindi lumapit si Bathsheba sa kanya. Then it happened one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the king's house. So ito ang palasyo ng hari. So siyempre itong pinakamalaking structure sa Jerusalem. And walked on the roof of the king's house. And from the roof, he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful to behold. Hindi natin alam ano nakita niyo. Wala bang damit si Bathsheba o ano, hindi natin alam. Pero maganda si Bathsheba. So David sent and inquired about the woman. And someone said, is this that Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? So alam ni David, yun ay asawa ni Urias o ni Uriah. Siya ba yung umiwas? Hindi siya umiwas eh. So yung tukso, nakita yung babae nagliligo. So kung si Jose, si David, aalis na siya, hindi na siya titingin pa. Pero si David, yun entertain niya eh. Titigan din niya si Bathsheba. At pinatawag pa niya si Bathsheba. Then David sent messengers and took her, and she came to him, and he lay with her. For she was cleansed from her impurity, and she returned to her house. Walang sinabi sa atin kung pinili siya ni David. Hindi rin natin alam ba't pumayag si Bathsheba.
Marahil ay natatakot siya dahil hari yung kausap niya. So, si Bathsheba na may asawa ay sinipingan ni David. Ito po lumundag tayo sa verse 15. Ang ginawa po ni David, napuntis si Bathsheba. So, ang gawa siya ng diskarte, ano po? Pinauwi si Uriah para sipingan niya ang asawa niya. Dahil siyempre, bakit nabuntis si Bathsheba na wala naman si Uriah o si Urias? Kaso si Urias pa mas matuwid pa kay David. Hindi po siya pumasok sa bahay niya. Natulog siya sa labas. Sabi niya, ang aking mga tauhan ay nasa labas. Bakit ako matutulog sa loob ng bahay ko? So, walang nangyari dyan. So, doon po sa verse 15, and he wrote in the letter saying, set Uriah in the forefront of the hottest battle and retreat from him that he may be struck down and die. So, ang paraan na lamang ay mamatay si Urias. Para sa pag namatay na si Urias, wala nang asawa si Bathsheba, pwede na maging asawa ni David si Bathsheba. So it was while Joab besieged the city that he assigned Uriah to a place where he knew there were valiant men. Then the men of the city came out and fought with Joab, and some of the people of the servants of David fell, and Uriah the Hittite died also. So si Uriah hindi Hudyo, si Hittite. Hittite siya sa lugar ng Canaan. So siya namatay. And namatay na si Bathsheba sa 26:27, when the wife of Uriah heard that Uriah, her husband, was dead, she mourned for her husband. And when her mourning was over, David sent and brought her into his house, and she became his wife and bore him a son. But the thing that David had done displeased the Lord. So makita natin, si Bathsheba, yung anak na Bathsheba ay si Solomon, iyan ang ninuno ng ating Panginoon. Yung panganay po nila namatay. Ang comparison po rito, si David, natukso siya. Nakita niya yung babae na niligo. Hindi siya umiwas. Pinagbigyan niya. Nagkasala siya. At muli pa siya nagkasala dahil pinapatay pa yung si Uriah. Kaya itong ginawa ni David, hindi dalugod ng Diyos. Kaya pinarusahan siya ng Diyos, pinarusahan ng Diyos si David, na yung anak na may papanganak ay mamamatay. Magkaiba sila. Si Joseph, iniwas niya yung sarili niya. Hindi niya ginawa yung inihiling ng asawa ni Potiphar. Kung ordinaryong lalaki lang si Joseph, pumayag na yun. Sasabihin niya, palay nila mga lapit eh. Pero pinatunayan sa atin na Jose, hindi siya manok. Hindi tayo manok. Tayo tao. At lalo kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. Yun po sa James chapter 1, verse 13 to 15, sinasabi sa atin kung paano po ang kasalanan. Bakit tayo nagkakasala? Basahin natin sa James chapter 1. Basahin po ni brother, may nag-text po sa akin, mahina raw po yung boses. Maglagay po kayo ng feedback kung mahina pa rin. So James chapter 1, 13 to 15. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then when desire is conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. Be not deceived, my beloved brethren. So, yun ang proseso ng pagkakasala. Bakit nagkasala si David? Sapagkat siya naikayat ng kanyang pita. Si Joseph hindi. Pero, ganito nangyari. Verse 10.
Kahit nakikiusap siya kayo si araw-araw, ay hindi siya pumayag na siya sumiping na makisama sa kanya. Sinisira din ni Jose ang kasabihan, kahit kanyang kahoy ay ilubog mo sa tubig, kanya. Pero kung araw-araw ito ay sinisilaban ng apoy, eventually ito masusunog. Kanya. Sa kasong ito, hindi. Araw-araw nakikiusap. So yung asawa ni Potiphar, hindi siya pumayag. Siya, makita natin ang panandigan ni Jose sa kanyang paniniwala sa Diyos. So makita natin ang dakilang, ang malaking takot niya sa Diyos. He had a great fear in God. Kaya hindi niya ginawa. Tingnan niyo sa English, ano po? There is no greater in this house than I. Nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? So yun ang, paano ko magagawa ito? Kaya hindi ginawa. Kahit araw-araw pa siya makiusap sa kanya, hindi niya ginawa. Doon natin makikita ang kanyang matatag na paninindigan at ang kanyang malaking pananampalataya at pagkatakot sa Diyos. Araw-araw nakikiusap yung asawa ni Potiphar, hindi siya pumayag eh. Si David, hindi man nakikiusap si Bathsheba sa kanya eh. Dadala siya sa kanyang tukso kaya nagkasara siya. Si Jose hindi. Sa verse 11, subalit sa araw, nang siya pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain, walang sino mang tao sa bahay. Kaya siya pinigilan niya sa pamagitan ng kanyang suot at na sinasabi, sipingan mo ko kanya. Subalit naiwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya'y tumakas sa palabas ng bahay. Nang makita niya naiwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas ng bahay, siya'y tumawag ng mga tao sa kanyang bahay at sinabi sa kanya, tingnan ninyo, ang aking asawa nagdala sa atin ng isang Hebreo upang ako'y tuyain. Pinasok niya ako upang ako'y sipingan at ako'y nagsisigaw ng malakas. Nang marinig niya akong nagtaas ng tinig at nagsisigaw, naiwan niya ang kanyang suot sa aking tabi at tumakas at lumabas sa bahay. Pagkatapos iningatan niya ang kasuotan ni Jose hanggang sa pagdating ng kanyang amo sa kanyang bahay. Sinabi niya sa kanya ang mga salita ito na sinasabi, pinasok ako ng aliping Hebreo na dinala sa akin upang tuyain ako. Nagtaas ako ng aking tinig at ako'y nagsisigaw kanyang naiwan ang suot niya sa aking tabi, tumakas ng papalabas. Namanig ng kanyang ama mga sinabi ng kanyang asawa na sinasabi, ganito ang ginawa sa akin ng iyong alipin, ay nag-alab ang kanyang galit. Pero sino ang may kasalanan dito? Hindi si Jose. Wala namang ginawa si Jose. Yung asawa ni Potiphar ay masamang babae. Siyang gumawa ng paraan para maipakita niya nagkasala itong si Jose na wala namang kasalanan. So dito makikita natin sa pag-iwas ni Jose na siya magkasala, siya napunta sa isang malaking dago. Nalalaman natin later on dahil sinabilanggo sa isang bagay na hindi niya ginawa. So kuminsan, makikita natin ang ating paninindigan at pananampalataya sa Diyos ay may mga consequence na nagdudulot ng dagok sa atin. Yung iba, natatakot sila sa gano'n, so they compromise. O yung iba ay talagang nagkakasala na para wala nang problema kahit na. Pero siya hindi. Tingnan niyo, itong allegation ng asawa ni Potiphar ay manufactured, hindi man totoo. Paliwanag po natin. Ang mga damit nung panahon na yon ay mayroong panloob na kasuotan, panlabas na kasuotan. Mayroong inner garments at outer garments. Yung inner garments, ito ay tinuturing na ito yung para bagang anong tawag nila doon, para kung sa atin ay yung ating nagtatakip sa masyalang bahagi kanya. Yung outer garments, yun ang tinuturing na pinakatabi. So yung panloob, pag yun ay yun lang ang suot mo, considered kang hubad. So manipis lang siguro yun. Ang makapal na damit ay panlabas.
Yun ang nakuha ni Potiphar. Yung panlabas na suot ni Jose. Yung outer garments ni Jose. So dito natin makikita, masamang babae talaga ito. At gawa pa ng maling akusasyon laban sa isang matuwid na tao si Jose kanya. Sila sabi nga natin, maraming pagkakataon ng mga matuwid na tao nagiging biktima ng masamang tao. Dahil sa kanilang panindigan sa katotohanan at sa takot nila sa Diyos. Kung tingnan lang po ninyo, pag ikay matuwid na tao at nagtrabaho kalimbawa sa gobyerno, kahit kang gumawa ng masama at tatanggi ka, ikaw pa magiging masama. They will pagbibintangan ka nila. O kaya bibigyan ka nila ng problema. Pero ito si Jose ay hindi. Hindi siya natakot doon sa consequence na kung siya hindi niya gagawin yung inihiling ng asawa ni Potiphar. Hindi siya natatakot doon. Mas natatakot siya kung siya nagkasala sa Diyos. So, ito po sa verse 20, ito ang naging consequence ng katuwiran ni Jose, pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ginawa si Jose ng kanyang Panginoon at tinilagay sa bilangguan sa lugar na pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari. So, Jose binilanggo sa bilangguan ng hari. Kita natin. Subalit, kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan. So, makikita naman natin ito, kasama ni Jose ang Panginoon. So, kahit siya'y nabilanggo, ay naging magandang kalagayan niya sa loob ng bilangguan. Ito yung makikita natin, kahit po sa kasaysayan ni Jose, kapag ikay matuwid, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sa panahon natin, ikay matuwid, ikay maliligtas. Hindi ka rin pababayaan ng Diyos. Pero, pag nag-compromise tayo, dahil gusto natin maiwasan yung consequence ng pagtayo sa katotohanan, nagkasala tayo. Kung compromise dito ni Jose, sige, sisipingin kita, pero kung sabihin sa Panginoon, sa amo ko, sa asawa mo sabihin. Yun ang compromise. Ang tama, di niya sinipingan. So, hindi niya sinipingan. So, sinabi lang go. Ito rin po ay dapat nating pagtuunan ng pansin. Hindi lahat na nasa bilangguan ay may kasalanan. Pwede mag-manufacture ng evidence yung nag-a-accuse ng isang tao walang kasalanan. Pwede siya mag-manufacture ng witnesses para mapakita na yung taong yun ay may kasalanan bagamat walang kasalanan. Pero may totoo din na may ng kabilanggo na nagkasala talaga. Maaaring na majority. Yung minority, yung mga tao walang pagkakasala, pero nabilanggo. Kasama doon si Jose. Sinabi lang po, wala naman siyang kasalanan. Imagine po natin, magsimula tayo sa unahan. Siya'y pinagbili ng kanyang mga kapatid. Siya'y kinapuotan ng kanyang mga kapatid, wala naman siyang kasalanan. May kasalanan yung tatay nila, si Jacob, dahil paborito niya ang anak niya. At tapos pinagbali pa siya sa lupain ng Egypto. So dagok yun sa buhay ni Jose. Pero nawala bang pananampalataya sa Diyos? Hindi. Sumasampalataya pa rin siya sa Diyos. Hindi niya sinisisi ang Diyos, bakit nangyari sa akin ito kanya? At samantala ako'y naman tapat naman sa iyo, Panginoon. Hindi sinabi yun. Minsan, yung mga Kristiyano, pag dumadaan sila ng matinding pagsubok, sinisisi nila ang Diyos. Sinasabi nila, ako naman ay naglilingkod sa iyo, Diyos. Ako naman ay sumasampa sa iyo tuwing linggo. Ako naman ay nagsusumikap na maging tapat sa iyo. Bakit mo ginawa sa akin ito? Bakit mo ako pinabaya maghirap ng ganito? Pero makita natin si Jose. Di ba naghirap siya? Wala naman siyang pagkakasala. Sinisisi ba niya ang Diyos? Hindi natin makikita kay Jose. So makikita rin po natin sa pagkakataon na ito ang pangako ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, ito'y kanyang gagawin.
Si Jose ay anak ni Jacob. At ang pangako ng Diyos kay Jacob, pagpapalain ko ang nagpapala sa iyo, kanya. At susumpain ko ang sumusumpa sa iyo. Si Jacob ay pinagpala ng Diyos. Si Jose, ganun din. Pinagpala siya ng Diyos. Sapagkat siya ay tapat sa Diyos. So ito isang magandang aral na dapat nating pagbulay-bulay. Hindi lahat sa ng pagkakataon dahil tayo po ay tapat sa Diyos. Hindi lahat ng pagkakataon ay magiging maganda sa atin kung tayo tapat sa Diyos. Malimit, kung minsan baligtad. Tayo napupunta sa dagok o paghihirap at pag-uusig dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Pero yung mga pag-uusig na yon at mga dagok na yon na dumating sa atin dahil sa ating pananampalataya, yan ang nagpapatibay sa atin. Tingnan po natin na po. Yan ako po sa Tagalog, English kasi talagang Biblia rito, English eh. Titingnan natin sa ating Biblia ng Tagalog. Itong talatang gusto natin basahin. Doon po sa Romans chapter 5. Ito maganda rito sa I-take na po. Yung Biblia, kung Biblia, napakadaling chapter 5. Yan, chapter 5. Tingnan na, basahin natin ito na po. Tingnan ninyo. Kaya't yamang tayo na rin ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalulatian ng Diyos. So, nagagalak dahil tayo ilaring ganap ng Diyos. Pero hindi lang doon kanya. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam ng kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So, yung bang pag-uusig na dinadanas natin, mga paghihirap, kapighatian, yung ba'y nakakasama sa atin? Hindi, kung tama yung pagtingin, kung ikaw'y sumasampalataya sa Diyos at tama yung pagtingin, hindi masama. Ito yung nagdudulot ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay ng pag-asa. Kung tayo po ay katulad ko, kaping mga kapatid, kami ay lumaki sa kahirapan. Ang aming nanay, isang guro at ng tatay namin noon ay nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno, pero hindi kami mayaman. Sakto lang, kumisa kulang pa. Ang itinuturo na gano'ng sitwasyon, at palaging sinasabi ng aming mga magulang, maghanap kayo mabuti. Dahil yan ang pag-asa na kayo makakatakas sa kahirapan ninyo. Wala kaming maibibigay na mana sa inyo, kundi ang inyong pag-aaral. Kaya kami magsusumikap na kayo mag-aaral. Para kayo pagdating ng panahon, ay hindi kayo magdanas ng kahirapan. Yun ang sinasabi nila. Ang advantage ng mahirap, dahil kayo dumadanas ng kahirapan, ay kayo mapagtiis. Mapagpahinuhod ka, mapagtiis ka. At lalo kayo nagiging mas matatag dahil sa iyong pagtitiis. Ibig sabihin, kung ikay mahirap, kakainin mo kung ano nakalagay sa iyo sa pagkainan. Wala kang magagawa. Nakapagtitiis ka doon. Yung mayaman, hindi. Makikita natin. So, mas matatag yung mga alak na lumaki sa kahirapan kaysa sa hindi. Yan ang pagkakamali nating mga magulang ngayon. Minsan nandun ako sa hospital ng AAF para makita ko yung aking allergologist.
Tanungin kung pwede akong mabakunahan. Ano po? Dahil nagkaroon ng Stevens Johnson noong 2008, hindi ko nagkakamali. Yung po extreme allergy na pwede kang mamatay. Sabi ng matanda sa harap ko, mayroon din tayong pagkakamali ganyan. Sinasabi natin sa ating mga anak, binibigyan natin sila ng iyaya. So, hindi sila marunong ngayong gawa ng mga bagay sa bahay. Ganyan. Pagkalaki niya, ganun din ang gagawin sa kanyang mga anak. Sinasabi natin, para iniiwas natin ang ating mga anak na dumanas ng kahirapan na naranasan natin. Hindi natin nalalaman na yung paghihirap na yan na naging dahilan para tayo munlad. Which is precisely correct. Kaya yung estilo natin ngayon na inaadlangan natin ng ating mga anak na makaranasan ng gano'n, mali yun. Pag naranasan natin yung mga pagsubok, paghihirap, responsibilidad, doon tayo nagiging matatag. Yun ba? Totoo yun eh. Tingnan yung mga bata ngayon. Materialistic, mahina sila. Kunting problema, hindi nila kaya. Bakit? Hindi sila sanay. Tayo na pinahirapan, sinanay ng kahirapan, kaya natin yun. So yung mga pagsubok sa buhay, ito rin ang pagsubok sa buhay sa ating pananampalataya. Pag dumadaan tayo ng dagok dahil sa ating pananampalataya, nasusubukan ng ating pananampalataya. Nasubukan ng pananampalataya ni Jose. Kaya nakatatag sa harapan ng Diyos. Hindi siya nabuyo ng araw-araw na pakikiusap ng kanyang asawa. And he had to bear the consequence. Kahit hindi tama, yung makita lang. Pero makita, wala sinisisi Jose. Hindi natin mababasang, bakit naman Diyos ginawa mo sa akin ganito? Doon po sa Revelation, ganun din. Itong mga kapatid dito, dumanas sila ng pagsubok, kapigatihan dahil sa kailang pananampalataya. So Revelation chapter 2 verse 10, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation of 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Ano klaseng pananampalataya mayroon namang kapatid na ito? Sinukat ang kailang pananampalataya. Sinukat nila ang templo ng Diyos na kung walang iba kundi ang mga Kristiyano. At sila'y natagpuan na sakto. Doon sa Daniel, tinimbang ka ngunit kulang. Dito sa Apocalypse, tinimbang sila pero hindi sila kulang. Dito sa Revelation 11, then I was given a reed like a measuring rod. And the angel stood saying, rise and measure the temple of God, the altar, and those who worship there. At sila natagpuan na sakto. Dahil namatay sila, alang-alang sa kailang pananampalataya. Si Abraham ay sinubukan ng Diyos. Inutos niya ng Diyos si Abraham, niyaya niya si Isaac, ginawa ni Abraham. So ito mga ganito pangyayari, ang sumusubok sa ating pananampalataya. Kung palagi tayo nakakaranas ng maganda, anong klaseng pagsubok yun? Wala. Nasusubukan lang tayo kapag tayo ay dumadanas ng mga bagay na ganito. So ito si Jose. Sinabi lang ko na wala siyang kasalanan. Pero ang Diyos ay kasama pa rin niya. Tingnan niyo, patuloy po natin. Kung mapapasin niyo, palagi ganun lang nangyayari kay Jose. Siya'y naging alipin ni Potiphar, pinamahala sa kanya ang lahat ng pag-aari. Siya ay nabilanggo. Ganun din ang ginawa. Tingnan niyo. Ipinamahalang bantay sa bilangguan sa pangalaga ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan at anumang ginagawa nila roon ay siyang gumagawa. Ganito rin, pinamahala ng tagapamahala ng bilangguan ang lahat ng mga nasa bilangguan. Later on, pinamahala ng Pharaoh ang lahat ng mga bagay sa Ehipto. Bakit? Sapagkat si Jose matuwid. At si Jose tapat o honest. At siya'y masipag na tao.
Kaya siya'y pinagkakatiwalaan. Tuloy natin, hindi pinakikilaman ng bantay ng bilangguan. So ito pa kailang pagkakataon na nabasa natin niya. Doon sa bahay ni Potiphar, hindi niya pinakikilaman, hindi pinakikilaman ng Panginoon niya ang kanyang pag-aari maliban sa tinapay na kanyang kinakain. Dito po sa ika-6 na talata. Kaya pinamahalan niyang lahat niyang pag-aari sa kamay ni Jose at hindi siya nakikilam sa namang bagay maliban sa tinapay na kanyang kinakain. Ganon din dito. Hindi pinakilaman ng bante ng bilangguan ang anumang bagay na nasa pamamahala ni Jose sapagkat ang Panginoon ay kasama niya, alam ang kanyang ginagawa at pinagpapala ng Panginoon. Kaya nakikita yun. Kaya siya pinagkakatiwala. Eh, siyempre, pinagpala siya ng Panginoon, alam ang ginagawa niya, pinagpapala. So, walang masamang mangyayari sa bilangguan kapag ito'y pinamahala mo kay Jose. Walang mangyayari sa pag-aari ni Potiphar kung ito'y pinamahala mo sa Jose sapagkat siya pinagpala ng Panginoon. Dito sa Psalm, ito po ang pinakaunang Psalm at sinasabi sa atin kung ano ang mangyayari sa mga taong tapat sa Panginoon. Actually, itong Psalm 1, or for the first Psalm, hindi ko alam ba't nilalagay pa yung letter P, hindi mo pinopronounce, ano? Dito sabi nito, sa Psalm, verses 1 to 3, ganyan. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Ito pa sinasabi rito ng sumulat sa Psalm na ito ay pareho sa nangyari kay Abraham, nangyari kay Isaac, ba't kay Jose? Yung pero tingnan nyo yung hindi sa Diyos. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Magaan, walang paninindigan. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. The Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. So yun makikita natin. Yan ang pangako ng Diyos. Kung tayo tapat sa panahon natin ngayon, ano ang ating gantimpala? Tayo mapupunta sa langit, magpakailanman. Yan ang pangako ng Panginoon Diyos sa atin. Kung gagawin natin ang tama, ang Diyos ay kasama natin at hindi na pa tayo pumabayaan. O bakit tabi lang si Jose? Pwede siya pinabayaan ng Diyos. Daan natin yun. So sa ating panahon, at sa lahat ng panahon, gayon din. Kung tayo ay ginagawa natin kung anong tama, hindi tayo pababayaan ng Diyos. God will be with us. Eh, ulit ko po mga kapatid, pag tayo inihiling natin sa Diyos na huwag tayong pabayaan sa pandemyang ito. So, paano yun? Are we expecting a miracle? Na meron tayong parang, kumbaga, yung hindi makakapasok sa atin ng virus dahil parang merong shield that protects us from the virus? Hindi. Ang protection ng Diyos sa atin ay sa natural na paraan. Ano yun? Ang pamahalaan. Yun ang gagamitin ng Diyos para proteksyonan tayo mga anak niya. Akala ba niyo, ginawa ang pamahalaan para sa lahat ng tao? O sa lahat ng tao, pero primarily sa mga anak ng Diyos. Para tayo, pagka tama ang palakad ng gobyerno, tayo mabuhay ng mas tuwasay at payapa sa paglilingkod sa Diyos. Yun po yung mababasa natin ito sa 1 Timothy. Ano po? Maganda, tingnan natin sa Tagalog. Ito lang, ito naman po ang aking Magic Bible. 1 Timothy, chapter 2. Ano po? Yan niya, basahin natin. Palagi namin ginagamit ito sa pangangaral. Napakaganda eh. Dito mo, basahin natin. Una sa lahat,
ay sinasama ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalak. Ito'y mabuti at kaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Sabi nito, patungkol sa mga haris at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalak. So, nandun na sa atin ang proteksyon ng Diyos. Ngayon, anong gagawin natin? So, sa tayo mag-face mask, mag-face shield, practice social distancing. Yan ba'y makakaproteksyon sa atin? Oo. Kaya magpapakuna tayo. Pero, brad, delikado yan. Oo nga, meron talaga lahat mo ng bakuna may side effect. Tinan nyo yung Dengvaxi. Yung Dengvaxi actually, hindi masama. Kung ginamit sa tamang paraan. Ito pala yung pwede lang gamitin sa mga tao nagkaroon na po ng dengue. Hindi mo pwedeng gamitin sa mga tao hindi pa nagkaroon ng dengue. So, hindi ito masama actually. Ang masama ay nag-register. Sinaksak nila kahit walang dengue. Dami namatay. Gayun din po sa mga bakunang ito. Kung ito'y gagamit sa tamang paraan, there is very, very minimal danger. Ang actually ginagawa ko, nagpabakuna, ang ginagawa dyan, ikaw muna susuri ng isang doktor. Titignan niya blood pressure, tapos tatanungin ka sa yung medical history at mag-judge kung ikay pwedeng mabakuna ka. Yun ang paraan ng Diyos. Parang yung tao na, ito'y kwento lang, parang yung tao na sa bubungan ng bahay niya dahil lumubog ang paligid niya at doon siya natira doon sa bahay, sa bubunga. Dumating yung helicopter, sabi nung tao sa helicopter, sumakay ka na para maligtas ka. Hindi, sabi niya, nalalayan ako sa Diyos. Niligtas ako ng Diyos ngayon. Dumating ang palang helicopter, hindi pa rin namatay siya. Ngayon, talungin niya ang Diyos ngayon. Bakit di mo na ako niligtas? Sabi niya, dalawang helicopter ang pinadala ko sa iyo. Don't expect a miracle. Yun ang pag-ingat sa atin ng Diyos ay nasa mga natural na paraan. So, dito po sa saysayan ng Jose, makikita natin ang pagiging sa edad na 17 years old. Ay naipakita niya yung ganong klaseng paninindigan dahil sa po ay merong pananampalataya sa Diyos. Ngayon, sa susunod pong pag-aaral natin sa Genesis chapter 40, meron tayong maalala later on na katulad nito. Ito po ay si Daniel. Si Daniel at si Ezekiel, sila'y nabuhay, tinatawag nilang exilic prophets. Ito pa yung mga propeta na dinila sa pagkaalipin sa lupain po ng Babylon. Si Daniel ay propeta na nasa hari. Si Ezekiel ay propeta ng mga tao. Pero doon si Daniel, in-interpret po niya at sinabi niya ang panaginip ni Nebuchadnezzar, sila nagbigay ng kalamaan Diyos. Ganon din ang mababasa natin sa susunod na kabanata ng Genesis. Hindi ko lang po isinama dahil mahaba po ito. So tama na po tayo sa Genesis chapter 39. So bukas po, Genesis chapter 40. At lahat ng mga ito ay may kaugnayan sa plano ng Diyos. Anong kaugnayan ni Jose kay Kristo? Malaki. Dahil kung hindi nangyari ito, wala si Kristo. Hindi siya darating sa sanlibutan. Dahil ang pinangako ng Diyos, ito yung magagaling sa lahi ni Abraham, sa lahi ni Isaac, sa lahi ni Jacob, sa lahi ni Judah. Paano kung hindi nag-survive yung pamilya ni Jacob sa Egypto? So walang bansang Israel, di ba? So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Hindi mo lang po nag-comment. Arno Dosilo, gandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Ito pong kapatid na ito ay nasa abroad. Nakalimutan ko na yung bansa. Oljan Ocampo, good evening po. Ito rin po ay nasa abroad sa Dubai. Maricel Sanchez sa Tibagos, magandang gabi po. Samuel Graneta, good evening, brethren.
Edna Delfino Villamayor, good evening po sa lahat. Listening po. Rufert. Ang hirap naman bigkasin. Rufert. Good evening po. Medico Campo, Maya Pabengi, kaya katamo nga. Maya Pabengi po, kaya katamo nga ang kapatid. Ang Tagalog, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid. Hindi ko alam kung ako'y mali, no po. Pero may ilan lamang wika sa Pilipinas na nagsasabi lang po. Sa bagay ang alam ko, yung mga Cebuano, wala silang po. Yung mga Iloilo, wala rin silang po. Yung mga Waray, wala rin silang po. Yung sa Mindanao, wala rin silang po. Tagalog meron, sa amin meron, sa Bicol yata meron din. Rene Mardalan Senior, Maya Pabengi, ba? Nagkapampangan si Brother Rene Mardalan. Taga Sambales po ito. Leonita Torreliza, na ibang arabi, kada kayo amin, takabsat, ito, iba naman. Sabi niya, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Nida or Denisa Villamin, maayong gabi, Brother Lordy, at sa tanan, sa tanan na minaw. Ibig sabihin po niyan, magandang gabi, Brother Lordy, at sa lahat na nakikinig kanya. Jojo Campong, good evening to all. Ito po yung taga Dubai din. Manuel Garit. Maliit po kasi itong Garlit. Good evening, brothers and sisters. Joshua Armada, good evening po. Ang kilala ko ito, tatay niya. Remar Dalan Sr., whatever he does shall prosper. Psalm 1:3. Ako, yun ang binasa natin kanina. Zenia Luciano, good evening po sa lahat. God bless po. Rafael Ortiz, good evening po and God bless. Jenaline, magandang gabi po. Dito, taga Taiwan naman itong isa eh. Koji Kimson, magandang gabi po. God bless po sa lahat. May mga tanong dito eh. Ay, hindi pala tanong. Ito'y pagdaragdag. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring it about as it is these days to save many people alive. Tama po yun. Yung pagpunta ni Jose sa Egypto, ito'y plano ng Diyos. Hindi lamang para magligtas ng mga tao, pero para ligtas din ng sambayan ni Jacob dahil yun ang paggagalingan ng ating Panginoon. May pattern po yan eh. Nung sila po ay naging alipin sa Babylon, pagbalik nila, ang pinakamarami, mga Hudyo, ay mga tsaga Juda. Doon ang galing ang salitang Hudyo. Sapagkat ang Hudyo ang mahalaga. Dahil doon manggagaling ating Panginoon ayon sa laman. May interesting na tanong si Brother Rene Mardalan. Is it worthy to follow the minister of God concerning virtual worship? Hindi. As far as I'm concerned, virtual worship is not... Meron po pwedeng bahagi ng pagsamba that can be done virtually na walang kailangan kayo magkatipon. For instance, itong ginagawa natin, pag-aaral, pwedeng gawin niya. Pero yung bahagi ng Lord's Supper, hindi pwedeng gawin yun. Yun ay kinakailangan gawin pagka mga kapatid din nagkakatipon. So there cannot be virtual Lord's Supper. Hindi ako naniniwala doon. Ang makikita natin, nung nagkaroon po ng lockdown noong March 2020, at siyempre, pag lockdown, pinagbawalan ang mga tao na magkakatipon-tipon dahil yun ay magiging paraan ng pag-spread ng infection ng COVID-19. Wala pang Delta variant no po. Yung po ay nakita ng iba na ito'y religious persecution, dito to yun. Hindi man tayo pinagbabawal ng gobyerno na sa ating paniniwala. Kaya lang, dahil sa proteksyon natin, laban doon sa sakit na yun, so ginawa niya yun. Yung ba'y laban sa kalooban ng Diyos? Hindi. Tandaan natin, nilagay yung gobyerno ng Diyos para sa proteksyon ng tao. Pangalawa, hindi tayo nire-require ng Diyos sa isang bagay hindi natin kayang gawin. For instance, kung kayo may sakit, are you required to worship? Hindi. Kung may sakit ka, paano ka magsamba? Eh kung ganito nangyari, are we required to worship? Hindi rin. Babalik tayo sa Sabbath dyan.
Sabbath was meant for men and not man for Sabbath. So, ang Sabbath ay ginawa para sa kapakanan ng tao, hindi baliktad. Pagsamba ganun din. Ito ginawa sa kapakanan ng mga Kristiyano, hindi baliktad. So, kung hindi natin kayang gawin dahil sa, halimbawa sa gera, paano tayo sasama sa panahon ng gera? So, hindi po yan, yung iba kasi, gumamit ng Hebrews 10:25, yun ay pagpapabaya sa pagsamba. Hindi, bakit sasabihin mong you forsook the assembly, gusto mo naman sumamba, kaya lang hindi pwede. Kami, hindi pwede. Kasi yung church na kami member sa Angeles City Southside Church of Christ, yun po yung binubuo naman kapatid sa iba't ibang bayan. At least tatlong bayan. Ang alam ko. May taga Mabalacat, kasi kami po yun. May taga Angeles mismo, yung majority. Tapos may mga taga San Fernando. Na dalawang pamilya ata, taga San Fernando. So, nung nagkaroon po ng lockdown, nagkaroon ng boundaries sa mga syudad, bayan. So, hindi ka pwede pumasok sa susunod na bayan. Pagbabawalan ka. So, parang may sasamba. Yung aming church building, wala sa Angeles. Ito yung nasa Bacolor. Ito yung bahagi ng Bacolor na malapit sa Angeles. So, meron din checkpoint doon. So, nakalusot ka lang sa Mabalacat, nakarating ka sa Angeles. Meron pa rin checkpoint doon sa Bacolor. Paano sasamba? Virtual worship was not a solution. Mahirap po yan kasi pag sinanay mo sa virtual worship yung mga kapatid dahil sa ang reason ay pandemic. Paano pag wala na pandemic? Mahal ka tayo sa pagsamba. Hindi na sasamba yan. Bakit? Pwede naman pala sa bahay. Sa bahay na lang kami. Hindi naman pala virtual worship. Tuloy na lang natin yun. Pupunta pa tayo sa building. Matatraffic pa tayo. Alam nga buti idudulot nun, wala. Na hindi naman pinag-utos ng gobyerno yung virtual worship eh. Yan ay inimbento lang ng ibang mga kapatid. Ang pinag-utos ng gobyerno, huwag kayo magkatipon ngayon dahil yun ay paraan na ang infection ay kakalat. Pero Ortiz, kinakailangan dumalas ng kapigatian, pagsubok. Ang isang Kristiyano, whether ilagi ito or not, dadaan ka dyan. Sa iba't ibang paraan, iba't ibang uri, dadaan ka dyan. Iba-iba nga lang po yung degree, iba-iba yung anyo, pero dadaan ka dyan. Sa ayat gusto mo, dadaan tayo sa pagsubok. Ganun talaga. Hindi naman tayo nakatira sa kalibutan na sumasakay sa Diyos eh. Tayo nabubuhay sa kalibutan na hindi sumasamba sa Diyos actually. Hindi naniniwala. Naniniwala ka sila pero hindi talaga naniniwala. Kaya nga makikita natin majority, ang gagawin nila, hindi yung kalooban ng Diyos. So, doon pala, dadala sila ng pagsubok. Bibigyan ko ng halimbawa. Kami po ay, kami at yung sumunod sa akin, dahil ng panahon na yun, kami pa ay nasa nakikisa nating paniniwala. Nung nag-graduate, yung sumunod sa akin, nag-apply po siya doon sa eskwelahan na nagpapatakbo yung nakikisa nating pananampalataya. So, tinanggap siya eh. Siyempre, produkto siya ng eskwelahan. Tapos yung tanongin niya, sabihin niya, ano bang pananampalataya mo? Hindi na po ako ganito. Ay, hindi pwede. Hindi siya tinanggap. Yun ay isang uri ng pagsubok. Yun ba? So, ibig sabihin, dahil kay Kristiyano, hindi ka tatanggapin ng pinanggalingan mong eskwelahan sa iyong alma mater dahil hindi ka na kapananampalataya nila. Kung kahit na alam nila kayo magaling at makakatulong doon sa eskwelahan, hindi ka tinanggap. So, yun ay isang uri ng pagsubok. Yun ba? So, yun po ang ating makikita. Hindi kinakailangan. Dadanas ka talaga. Dadanas ka talaga. Wala na po tayo nakikita ang tanong. Wala na pong tanong, comments. So, ito po ating naging pag-aaral po sa gabing ito. Ano po? Isang kamanata lang.
chapter 39. Ngayon bukas po, Genesis chapter 40 at saka 41. Ito pong si Jose, hindi lamang siya mapanaginip. Dito po sa mga mga kabanatang ito, siya rin po binigyan ng kakayahan ng Diyos na magbigay ng kahulugan ng mga panaginip. Katulad lang po ni Propeta Daniel, nang bigay niyang kahulugan, pati panaginip actually, at kahulugan ng panaginip ni Nebuchadnezzar na po. So Daniel chapter 2. So ito po ang ating naging pag-aaral sa gabing ito. Tayo po yung magtatapo sa isang maikling panalangin. Ama Banal, kami po ay napasalamat sa lahat ng biyaya na binibigay sa amin. Idinadalangin din po namin ang mga namamahala at mataas at ang mga nasa mataas na tungkulan na sila sana po ay makagawa ng mga tamang kaisipan at mga palatuntunan upang kayo po ay mabuhay na may sampung kapayapaan na maglingkod sa inyo, O Diyos. Sinadalangin namin sana ipatawarin niyo kami sa mga pagkakasala, pagkukulang namin nagagawa, at tinadalangin namin ng mga kapatid na may karamdaman, yung tanay po ni John Bautista at yung kapatid niya, dalawa atapang pamangkin na may karamdaman. Ngayon din po si Brother Parbo, may karamdaman din po. At iba pang iba, na nakalimutan ko lang po, na dinadalangin na sinasama po namin sa aming dalangin. Patabahin po niyo kami, O Diyos. At sana po magkaroon kami ng karunungan na magawa namin ang dapat namin gawin ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dinadalangin sa pangalan ng Yesu Kristo. Amen. So, yun po ang ating naging pag-aaral po sa gabing ito. Tayo po ay mag-ingat, mga kapatid. Stay safe.